Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:03 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Fronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Fronti kasama si Kises Habson. DZRH, Balita Fronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, March 19, 2026. Sa ating headlines, nationwide transport strike kasado na. Ilang universidad at paaralan sa Metro Manila nag-shift sa online classes. Balitang Promdi! Pagpapatupad ng taas pasahe sa public transport ngayong araw, sinuspindi ni PBBM. Balitang Promdi! Emergency Power Bill, pinagtibay na ng Kongreso, pirma na lang ng Pangulo ang kulang. Balitang Promdi! Senador Marcoleta inabsuelto ng COMELEC sa paglabag sa election laws. Balitang Promdi! Ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa, posibleng mabasura ayon kay Senador JV Ejercito. Balitang Promdi! Vice Mayor ng Camiguin, arestado sa ilegal na droga at baril. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Kasado na ang itinakdang tigil pasada ng transport group na Piston ngayong araw dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon sa grupo, hindi lang sa Metro Manila isasagawa ang transport strike. Makikiisa rin sa kanila mga miyembro mula sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa grupo, hindi makatarungan ng pisong dagdag pasahe sa jeep. Panawagan pa ng mga ito, tanggalin na ang value-added tax at excise tax sa langis. Habang ibaba din ang presyo ng langis sa 55 pesos kada litro at itaas sa 5 piso ang dagdag pasahe sa jeep. Balitang Promdi. Sinuspindi muna ang face-to-face classes sa ilang paaralan at universidad sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya ngayong araw. Yan ay bilang paghahanda sa ikinasang nationwide transport strike ng mga tsoper sa pangunguna ng grupong Piston ngayong Huwebes. Sa halip na face-to-face classes, nag-shift muna ang mga paaralan sa alternative learning modalities tulad ng online classes kabilang ang mga sumusunod na mga paaralan at universidad. Sa University of the Philippines, Manila, nag-shift ngayong araw sa remote learning and work. Ang Ateneo de Manila University magkakaroon ngayong araw ng online classes para sa mga undergraduate at graduate classes ng School of Education and Learning Design, Humanities, Management, Science and Engineering at Social Sciences. Sa University of Santo Tomas UST, nag-shift din po sila sa online classes. Ang UP Integrated School, remote mode o synchronous o kaya naman po ay asynchronous. Ang PUP o Polytechnic University of the Philippines, magkakaroon din po ng online classes today. University of the East Manila at Caloocan campuses, online classes din po ngayong araw. Ang National Teachers College magkakaroon ng synchronous o online classes. Lyceum of the Philippines University Manila, online classes din ho ngayon. Sa De La Salle Araneta University, online classes. Ang Manila at Laguna, maliban lamang po sa laboratory classes na magkakaroon po ng on-site na klase. Ang Adamson University ay online classes din po ngayong araw ang ipatutupad. Colegio de San Juan de Letran, online classes. De La Salle University Manila at Laguna campuses, all classes including laboratory, online classes ho ang ipatutupad. Ang University of the Philippines Los Baños, online classes din po ngayong araw na ito. Sa lalawigan ho ng Laguna, all levels, public and private, online classes po ang ipatutupad ngayong araw. Habang ang Santo Domingo sa Albay, synchronous o kaya naman po ay asynchronous. Basta hindi face-to-face classes. All levels, public and private, yan po ang ipatutupad ngayong araw. Balitang Promdi. Nag-deploy naman ng 10,000 pulis ang Philippine National Police sa National Capital Region para magbigay ng seguridad at commuter assistance sa transport strike. Ayon sa PNP, halos 10,000 police personnel ang kanilang ipakakalat. 600 dito ay itinalaga sa permanenteng lugar, 1,500 sa mobile patrols, 1,300 sa motorcycle patrols, 2,300 sa foot patrols.
Nasa 200 naman ang mga tauhan ng PNP ang magbibigay ng traffic assistance habang nasa 1,700 ang tatao sa mga checkpoint. Halos 600 civil disturbance management personnel ang na-deploy din ng PNP habang nakastandby na rin ang nasa 1,600 police personnel. Suportado naman ang puwersang ito ng 400 reactionary standby support force personnel at 59 na drone operators. Mahigpit ang koordinasyon ng PNP sa LGU sa iba pang ahensya ng pamahalaan para umalalay sa libreng sakay na tutulong sa mga stranded na pasahero. Magpapatupad naman ng libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang matulungan ang mga commuter sa inaasahang transport strike ngayong araw, March 19. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, puspusa ng koordinasyon ng ahensya sa mga security forces at iba pang sangay ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng tigil pasada sa publiko. Dagdag niya, nakahanda na rin ang mga bus at iba pang sasakyan ng MMDA para magbigay ng libreng sakay sa mga maapektuhang pasahero. Kasabay nito'y hinikayat din po ng MMDA ang publiko na maglakad o kaya naman po'y magbisikleta papasok ng trabaho bilang bahagi ng pagsusulong ng active mobility, lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Balitang Prompty. Alas 3:12 na po ng umaga. Dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Pangasinan. Standby Freddy. Yun daw pong top most wanted person sa bayan ng Malasike, Pangasinan, arestado na. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ng Malasiki Police Station ang kanilang top most wanted person na isang 42 anyos na lalaki na residente na nasabing bayan matapos itong maaresto ng pinagsanib na puwersa ng Malasiki Police at Talamino City, Pangasinan Maritime Law Enforcement Team. Batay sa ulat ni Malasiki Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., ang pagkadakip sa suspek ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court San Carlos City, Pangasinan sa kasong rape kung saan walang piyansang ipinagkaloob ang korte para sa pansamantalang kalaya ng suspek. Sa ngayon hinihintay na lamang ng Malasiki PNP ang commitment order na ilalabas ng hukuman upang mailipat ang akusado sa BGNP San Carlos City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, arrested tagu-ulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Freddy. Standby lang, Danny Kumilang. Oras natin, alas 3:13 ng umaga. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsususpinde sa planong taas pasahe sa pampublikong sasakyan na nakatakda sanang ipatupad ngayong araw. Ayon sa Pangulo, hindi napapanahon ang dagdag pasahe sa gitna ng patuloy na krisis, dulot ng tensyon at gyera sa gitnang silangan. Giit ng Pangulo, mas kailangan ngayon ng mga manggagawa at mga Pilipino ng tulong at suporta mula sa pamahalaan. Gayunman, tiniyak niya na maglalaan din ng suporta ang gobyerno para naman sa transport workers upang maibsan ang kanilang hirap sa mataas na gastusin sa gasolina at diesel. Balitang Prompty. Tiniyak naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa kabila ng tumataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Personal na nagsagawa ng inspeksyon ang Pangulo sa pamilihan sa San Juan City upang tiyakin na hindi inaabuso ng mga negosyante ang sitwasyon. Kasunod nito, iginiit po ng Pangulo na hindi kailangan na mag-hoard ng pagkain dahil normal naman ang presyo ng mga bilihin. Una rito ay inihayag rin ni Trade Secretary Cristina Roque, walang magiging pagtaas sa presyo ng basic commodities sa loob ng 30 araw. Plano naman ng Department of Agriculture na magpatupad ng price cap sa imported na bigas matapos umabot ang presyo nito sa 55 pesos hanggang 58 pesos sa kada kilo. Balitang Prompty. Samantala, balita naman tayo mula sa Central Luzon. Tricycle na bangga daw po ng Ford Raptor pickup nang
nang ito'y mag-U-turn. Ang mga sakay ng tricycle, sugatan sa Limay Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kubilang. Sakay ng tricycle ng aksidenteng mabangga ito ng isang Raptor pickup sa Roman Highway, Seabreeze Street, Barangay San Francisco, Limay Bataan. Sa investigasyon habang binabaybay ng tricycle, ang Roman Highway biglang nagsagawa ito ng pakaliwang U-turn sa may Seabreeze Street sa nabanggit na lugar. Sa nasabing pagkakataon, aksidenteng nabangga ito ng pickup Raptor na dinadrive ng 52 anyos na residente ng Manawag, Pangasinan na nagmula sa direksyon ng lungsod ng Balanga. Sugatan ang mga sakay ng tricycle at agad na dinala sa kalapit na pagamutan. Samantalang dinala naman sa impila ng pulisya ng Limay ang mga sangkot na sasakyan at ang driver ng pickup para sa karagdagang investigasyon at kaukulang disposisyon. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Danny. Standby lang, Jo. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kulang para tuluyan ng maisagawa ang suspensyon o kabawasan sa excise tax sa petroleum products. Yan ay matapos na i-adopt ng Kamara ang napagtibay na bersyon ng Senado na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin ang excise tax sa petrolyo bunsod ng krisis sa langis. Isinalang sa Viva Voce o Voice Vote ang Senate Bill 1982 o Act Authorizing the Philippines to Suspend or Reduce the Excise Tax on Petroleum Products bilang amyenda sa House Bill 8418. Dahil sa magkapareho lamang ang dalawang panukalang batas, ang adoption ng Kamara sa Senate version ay nangangahulugan na hindi na ito kailangang dumaan sa Bicameral Conference Committee at diretso na ito sa mesa ng Pangulo para malagdaan. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo, tanging ang lagda na lamang po ng Pangulo ang kailangan para ganap na itong maisabatas. Tiniyak naman ni Senate President Tito Soto na ganap na ipadadala sa Office of the President ang enrolled copy ng panukalang batas para agad na mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang Prompty. Pero tinitimbang pa daw po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung kailangan nga ba na gamitin ang kanyang emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito'y kahit aprobado na ng Senado sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang magkakaloob sa kanya ng naturang kapangyarihan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Matatanda ang sinertipikahan nitong urgent ng Pangulo upang agad na maipasa sa Kongreso at mabigyan ng emergency power para alisin ang excise tax. Hit po ng Presidente, komplikado pa ang kalkulasyon na ibabawas sa buwis dahil nakadepende ito sa pabago-bagong trend ng presyo ng langis sa merkado. Balitang Prompty. Kaugnay po ng balitang yan, binatikos naman ni Senator Amy Marcos ang pabago-bagong direktiba ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa kanyang pinuna ay ang pagsususpende ng Pangulo sa taas pasahe sa pampublikong sasakyan na ipatutupad sana ngayong araw, March 19. Hindi rin nakaligtas sa senadora ang anyay nakalilitong plano sa excise tax sa langis. Paliwanag niya, pinamamadali sa kanila na aprobahan ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Pero biglang sinabi ni PBBM na pag-aaralan pa ito depende sa sitwasyon at sa galawan ng petrolyo. Tanong tuloy ni Senator Amy Marcos, wala bang group chat? Wala bang GC ang mga nasa ehekutibo? Balitang Prompty. Balita naman mula sa Western Visayas, 1.2 milyong pisong halaga ng suspected shabu na recover sa high-value individual sa Haniway, Iloilo. Ibalita mo yan na RH correspondent dyan sa Iloilo, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo.
Arestado ang tinuturing na high-value individual na si alias Pico, 36 anyos, sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Hibulo, Haniway. Nakumpiska ng mga operatiba ng Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit Team 2, Haniway Police at Provincial Intelligence Unit ang 5 sachet ng suspected shabu na may bigat na 175 grams at nagkakalaga ng 1,190,000 pesos. 2 linggo ang ginawang monitoring sa subject matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad sa kanyang iligal na gawain. Pinasalamatan naman ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang patuloy na kooperasyon ng komunidad sa anti-illegal drugs campaign ng kapulisan. Sa pamamagitan anya ng pagtutulungan at patuloy na operasyon, magiging madali ang paghuli sa mga tinuturing na banta sa seguridad. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Mahigit 59,000 tricycle driver sa Metro Manila ang nakatanggap na ng tig 5,000 pisong ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Fuel Subsidy Program upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang lungsod at target itong makumpleto sa lalo't madaling panahon. Positibo naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Malaking tulong ang cash aid para sa mga driver, lalo't umaabot na sa 40 hanggang 50% ng kanilang kita ang napupunta sa gasolina. Tiniyak naman ng ahensya na palalawakin pa ang programa sa mga susunod na araw upang isama ang iba pang sektor tulad ng TNVS drivers, motorcycle taxi drivers, jeepney operator at delivery riders. Target po ng pamahalaan na maabot ang humigit kumulang 139,000 benepisaryo bago sumapit ang Holy Week. Balitang Prompty. Alas 3:22 na po ng umaga. Samantala, pinababasura ni Senate President Tito Soto ang umiiral na Republic Act 8479 o ang Downstream Oil Industry. Kasunod dito ng inihaing Senate Bill 1984 o ang Act repealing RA 8479 sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Para kay Senate President Soto, dapat na ibalik na sa pamahalaan ang kapangyarihan na i-regulate ang presyo ng langis sa bansa. Anya, sa simula pa lamang ay tutol na siya sa Oil Deregulation Law, kaya hindi ito bumoto ng pabor noong 1998. Sa umiiral na Oil Deregulation Law, malaya po ang mga oil companies na magtakda ng kanilang presyo ng langis na dating itinatakda ng Energy Regulatory Board. Balitang Prompty. Good luck kay kay Senate President Vicente Soto III sa kanyang panukala na yan. Hanggang saan kaya aabot itong panukalang ito? At meron din pa na counterpart bill sa Kamara na maghahain po ng ganyan na pagbasura sa Oil Deregulation Law. Saan din kaya aabot? Well, alam naman ho natin, hindi na kailangang ipaliwanag pa. Balitang Prompty. Alas 3:24, standby Jimmy Angay-Angay sa balitang mula naman sa Eastern Visayas, isang drug surrenderer natagpuan sa ilalim ng tulay sa bayan daw po ng Hilongos, Leyte. Ang detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ni RH32. Jimmy Angay-Angay, go ahead. Isang drug surrenderer na tagpuang patay sa ilalim ng tulay sa bayan ng Hilongos, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Kudo na sa 80 taong gulang, residente sa naturang bayan. Natagpuan ang katawan ng biktima sa Uwak Bridge, Barangay Uwak sa Hilongos, Leyte. Ang biktima ay nakita may sugat sa katawan ng mga kapulisan na ang Honda XRM single motorsiklo na ginamit ng biktima nasa center lane na ng tulay. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay dating may record na sa drug activities
nang naditin na ito 2 bisis sa provincial jail dahil sa drug-related offenses. Maaring nadisgrasya ang biktima sa naturang tulay habang nagmamaneho ng sikl motorsiklo. Subalit, ito inimbestigahan pa ng kapulisan kung may foul play ang insidente. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Thank you, Jimmy. Standby lang, Jane. Inatasan naman ng Department of Interior and Local Government ang mga local government unit o LGU na bawasan ng hanggang sa 20% ang paggamit nila ng kuryente at gasolina sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng langis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bahagi po ito ng mas mahigpit na energy conservation measures upang matugunan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya dulot po ng tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa mga hakbang ang paglilimita sa biyahe ng mga opisyal sa mahahalagang gawain lamang, pagpapalakas ng fleet efficiency at paggamit ng online platforms para sa mga meeting at seminar. Ipinatupad din ang 4-day on-site work arrangement o yung tinatawag po na 4-day work week at ang work from home setup upang mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente sa mga opisina. Inaatasan din ang mga tanggapan ng pamahalaan na magtakda ng aircon sa 24 na degrees Celsius at tiyakin na pinapatay ang ilaw at kagamitan kapag hindi ginagamit. Gayunman, binigyan din po ng DILG na hindi dapat na maapektuhan ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan, kaligtasan at emergency response. Balitang Promdi. Iimbestigahan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang biglaang pagtaas ng singil sa charging ng mga electric vehicle o e-vehicle sa harap po ng pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon kay Vigor Mendoza II, chairman po ng administrator ng LTFRB, umabot na sa 34 na piso mula sa dating 17 pesos lamang kada kilowatt hour ang bayad sa pag-charge ng e-vehicle. Sinabi ng opisyal, nais nilang alamin kung may sapat ba na batayan ang pagtataas ng singil at kung may iba pang dahilan na dapat na maimbestigahan. Nakatakda pong magsagawa ng pagdinig ang LTFRB kasama ang mga operator ng e-vehicle sa susunod na linggo, habang isasama na rin ang konsultasyon ng iba't ibang rehiyon matapos ang Holy Week. Layunin po ng ahensya na tiyakin na patas at makatarungan ang singil sa mga gumagamit ng electric vehicles. Balitang Promdi. Oo nga naman, ngayon pa lamang naman yung dagdag dun sa bill ng Meralco, no? Ngayong buwan na ito, bakit nagtaas na agad? At ang laki ng tinaas, ano? Dumoble ho ang presyo ng kada kilowatt hour na pagcha-charge sa mga e-vehicle. Parang sobra ho, ano? Maapektuhan din yan yung mga commuter na gumagamit din ho ng e-vehicle. Ay, marami ng ganyan ngayon, ha? Parang sa mga TNVS na gumagamit po ng electric vehicle instead na langis, instead na diesel o gasolina. Balitang Promdi. Alas 3:29 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, panibagong repatriation flight ang inihahanda po ng pamahalaan upang matulungan ang mga overseas Filipino workers o OFW na nais nang umuwi ng Pilipinas mula sa gitnang silangan. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers ang operasyon sa pamamagitan ng programang Air DMW sa pamumuno ni Secretary Hans Kakdak. Batay po sa datos ng DMW, halos 1,100 Pilipino na ang napauwi, kabilang po ang pinakahuling batch ng 3,000. Kabilang po sa mga napauwi mula dyan sa 1,100 na Pinoy, ang pinakahuling batch po
na 343 o 343 OFW at kanilang mga dependents mula sa Riyadh at Al-Khobar sa Saudi Arabia. Patuloy rin ang evacuation efforts sa Israel, Kuwait at Bahrain habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng pamahalaan na may sapat na pondo para sa repatriation ng mga Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, puntahan muna natin balita sa Northern Samar. Catarman Mayor hinimok daw po na limitahan ang pagsasagawa ng mga magagarbo o extravagant na mga aktibidad sa probinsya sa gitna po ng nararanasang global crisis. Ibalita mo yan na Rich 34 Jane Galit Bantayan. Hinimok ni Catarman Mayor Diane Rosales ang paglilimita sa pagkakaroon ng mga magagarbo o magagastos na mga aktibidad sa buong lalawigan ng Northern Samar sa gitna ng nararanasan na global crisis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Rekomendasyon ito ng Mayor sa joint meeting ng Provincial Council na dinaluhan ng mga local chief executives, provincial department heads at representatives mula sa national government agencies at civil society organizations. Sa ulat ng Catarman Information Office, sa nasabing meeting, binigyan diin ni Mayor Diane Rosales ng Catarman ang pagbibigay prioridad sa mga essential services at kailangan paghandaan ng global tensions dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina kung saan apektado dito ang ekonomiya. Binigyan din rin ng Mayor na mahalagang paghandaan ang mas mahalagang programa at serbisyo kaysa sa mga extravagant na mga aktibidad. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, inabsuelto naman ng Commission on Elections si Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa election laws. Sa resolusyon ng COMELEC Anbank na may petsang March 18, pinagtibay po ng poll body ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na itigil ang fact-finding investigation laban sa senador. May kaugnayan po ito sa hindi pagkakatugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at ang kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Nabatid mula kay Marcoleta na nakatanggap siya ng 75 million pesos na kontribusyon mula sa mga kaibigan, ngunit hindi ito idineklara sa kanyang SOSE o sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures. Hit po ng senador, maituturing na personal fund ang naturang donasyon na pera dahil natanggap niya ang pondo isang buwan bago pa ang opisyal na campaign period. Binigyan din pa ni Marcoleta na batay sa tinatawag na Peñera Doctrine, itinuturing lamang na kandidato ang isang individual sa pagsisimula na ng campaign period. Balitang Promdi. Posible naman na ma-dismiss ang reklamo laban kay Senador Bato de la Rosa sa Senate Committee on Ethics na inihain ng grupong Huwag Kang Kukurap. Ito ay kung didinggin ngayon at titingnang dahilan na lamang ang no work, no pay policy. Ayon kay Senator J.V. Ejercito na siyang chairman po ng komite, wala sa rules ng Senado ngayon ang ganitong polisiya at kung dedesisyonan ay tiyak na madidismiss lamang ito. Sa ngayon ay walang ibang maaaring gawin ng Senado kundi amyendahan ang kanilang rules at kung gugustuhin ng mga complainant ay pwedeng muli itong ihain sa komite. Balitang Promdi. Balita naman mula sa Davao, lalaki patay sa pamamaril habang nakikipag-inuman sa Davao Oriental. Ibalita mo yan, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Batay ang isang 36 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect habang nakipag-inuman sa kanyang mga kaibigan sa Barangay Rangay, Banay-Banay, Davao Oriental. Kinilala ang biktima na si Romeo Lorin, residente ng Barangay Karubihan sa nasabing bayan. Agad na dinala ang biktima sa Davao Oriental Provincial Hospital. Subalit idineklara itong dead on arrival sa tining physician dahil sa tinamong maraming tama ng bala. Batay sa paunang investigasyon, naginuman ang biktima kasamang apat nitong kaibigan na mapansin ang isang
isang motosiklo na pabalik-balik na dumaan sa lugar. Sa muling pagdaan nito, bigla itong huminto at pinababaril ang biktima. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 9 na pasyo ng bala at 2 live ammunition na pinaniwalaang mula sa kalibre 45 na baril. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang motibo sa krimen habang isinasagawa ang masusing investigasyon at follow-up operation para sa pagkakinanlan at pagkakaresto sa suspect. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:35 na po ng umaga. Inilunsad naman ng GCash ang Pera Coach, ang kauna-unahang AI-powered financial coach sa bansa na naka-embed sa isang e-wallet upang matulungan po ang mga Pilipino na maunawaan ang pamamahala ng kanilang pananalapi. Sa pakikipagtulungan ng Microsoft, gumagamit po ang Pera Coach ng advanced AI upang makipag-usap sa iba't ibang wika tulad ng English, Tagalog, Cebuano, Hiligaynon at magbigay po ng personalized na payo tungkol sa budget, ipon at pamumuhunan. Layunin po ng bagong feature na ito na mapalawak ang financial literacy sa bansa, lalo na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maliit na porsyento lamang ng mga Pilipino ang may sapat na kaalaman sa pananalapi. Ayon po sa GCash, makatutulong ang Pera Coach upang gabayan ang mga user sa kanilang financial decision sa araw-araw mula sa pagbabudget hanggang sa pag-i-invest. Dagdag pa ng Microsoft Philippines, mahalagang maisara ang financial literacy gap upang mas mapalakas pa ang kakayahan ng bawat Pilipino na pamahalaan ang kanilang pera. Maaaring ma-access ang Pera Coach sa loob ng GCash app sa pamamagitan ng Save o Invest section. Balitang Prompty. Samantala, nanumpa naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na mapalalakas ni Frasco ang ugnayan ng pamahalaan at ng lokal na pamahalaan, lalo na sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa sustainable development at paghahanda sa sakuna. Bukod sa pagiging Tourism Secretary mula 2022, nagsilbi rin si Frasco bilang alkalde ng Liloan, Cebu mula 2016 hanggang 2022. Matatandang naging controversial si Frasco kaugnay po ng paggamit ng kanyang imahe sa ilang tourism campaign materials. Balitang Prompty. Arestado naman ang Vice Mayor sa isang bayan sa Camiguin matapos na makuhanan ng ilegal na droga at baril. Ayon kay PIDEA 10 Regional Director Alex Tablate, kinilala po ang suspect sa alias lamang na Tata, 68 years old. Isinagawa po ng otoridad ang operasyon alas 11:50 ng gabi sa Purok 3 sa Barangay North Poblacion, Ginsilban, Camiguin. Nasamsam mula sa suspect ang 5 heated sealed transparent plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga po ng higit na 100,000 piso at isang 9mm pistol at mga bala. Nasa kustodiya na ng PIDEA Regional Office 10 ang Vice Alcalde habang sumasailalim sa investigasyon. Balitang Prompty. Inamin naman ng sumukong suspect sa pagpatay sa dating pulis at dating security escort ni Manila Mayor Isko Moreno na 7 beses na siyang nakasuhan ng may kaugnayan sa robbery at theft. Pero ayon po kay Ligjem Bulalakaw alias B-Boy, hindi niya alam ang planong pagpatay sa biktima na si George Capistrano. Giit ni B-Boy, hindi siya sasama kung sa simula pa lamang ay nalaman niya na may magaganap na krimen. Nagsorry din si Bulalakaw sa pamilya ni Capistrano at hinimok ang gunman na si Albert Magdaraoga na sumuko na sa otoridad. Sabi ni Bulalakaw, nakilala lamang niya si Magdaraog noong 2018 sa isang pagdinig sa korte at wala umano siyang direktang ugnayan sa gunman. Balitang Prompty. Sa oras na alas 3:39 po ng umaga,
Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ho ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat, yung ating mga kababayan all over the world na nakatutok po sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Kayo din ho, kamusta dyan sa inyong kinalalagyan ngayon? Hangad po namin na kayo ay nasa maayos na sitwasyon, kondisyon, sa kabila po ng hirap na ating nararanasan at sakripisyong dinaranas sa mga pagkakataon po na ito. Kasi ang nangyayari ho dito sa ating bansa, pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin, bagamat sinasabi po ng DTI na walang pagtaas sa presyo ng bilihin. Yung DA naman, sinasabi nga po at inamin naman nila na nagkakaroon ng pagtaas sa mga imported rice at maging yung tindero ho dyan sa May San Juan. Binanggit ho niya na halos araw-araw tumataas po ang kanilang ibinebentang bigas. Dahil din po sa kanilang pag-angkat o sa kanila pong pagbili, araw-araw din po ay tumataas. Pero yan pong lahat ng nararanasin natin ngayon dito po sa Pilipinas. Pati kuryente, pati tubig, nagtataasan. Hindi lamang po tayo nag-iisang bansa na ganyan, ha? Maging ang ilang mga bansa, lahat naman yata apektado rin ho ng krisis dyan sa Middle East. Kahit nga daw ho dyan sa Canada, sabi ni Mr. Filemon Mamuwad, ang daming tumaas na mga presyo ng mga bilihin. Sabi ni Sir Filemon, nung kami magkausap na isang araw, Sir Filemon, good morning sa iyo, ha? Ay mabuti pa daw dito kahit papaano merong ayuda sa ilang sektor. Sa kanila ho'y wala pang pagkilos na ginagawa. Gayunman, sabi nga po natin sana'y matapos na kung ano man ang nangyayari sa ngayon upang bumalik na sa normal ang lahat. And speaking of normal, sabi ho ng Pangulo kahapon, normal pa naman ang sitwasyon. Talaga ba, Mr. President? Baka gustong sabihin ng Pangulo ay manageable pa ang sitwasyon. Kumbaga'y nagagawan pa nila ng paraan kahit papano. Dahil nabibigyan pa ng tulong ang ilang sektor, baka yun ang gusto sabihin ng Pangulo. Ito, walang halong istir ho, dahil tayo naman ay walang pinapanigan. Kapag tamang administrasyon, okay, pinapanigan natin. Pag nakikita natin medyo malabo, nagsasalita rin naman tayo. But this time, kahit ako ho nung narinig ko kahapon yung paliwanag ng Pangulo, medyo naguluhan din ho ako. Parang si Senadora Amy, ano bang nangyayari? Kumbaga, anyari? Tiyak na yan din ho ang reaksyon ng ating mga kapwa tsuper. Kasi totoo naman, ako ho ay commuter. Nalulungkot ako at sa mga susunod na araw, tiyak natataas nga ang pamasahe dahil yun nga po ang sinabi ng LTFRB ng mga nakalipas na araw, di ba?
Talagang tayo'y naghahanda na at pilit na inuunawa na talagang ganyan magtataas ng pamasahe kasi hindi naman po pwede na ang presyo ng petrolyo tataas. Paano nga naman yung mga tsupero, yung mga nabubuhay sa pamamasada? 'Di ba? Kaya kahit masakit ika nga sa ating mga bulsa, inuunawa natin. Tapos kahapon ho ay biglang nagsalita ang Pangulo na teka lang, wait muna, ika nga. Huwag na munang magtaas ng pasahe. Hindi yan ang nararapat. Well, anyway, maraming salamat po, Pangulo. Dahil yan ho ang inyong naiisip na hindi pa nga napapanahon yan dahil sa aming mga commuter. Nangangailangan din naman, totoo din naman ho talaga. Totoo din naman ho talaga. Kasi iniisip namin, naku, walang pagtaas ng sahod pa sa ngayon, wala pang directive. Although, kagaya ng MBC, meron po silang mga hakbang na ginawa, katulad ng mga work from home, maliban sa operasyon, at least makakatulong po sa mga empleyado. Sa mga LGU naman, saka sa mga government workers, meron na rin pong work from home scheme, at saka yung 4-day work week. Meron naman pong mga ibang kumpanya na naghahatid sundo para sa kanilang mga empleyado, kaya naman po yung iba nga po yung hybrid. Thank you naman doon sa pag-concern po sa amin. Kaya lang syempre, naiisip din natin yung ating mga kawawang tsuper. Anong gagawin ngayon ng mga tsuper? Lalo na wala pa naman sa kanilang mga kamay ang 5,000 pisong ayuda. Pangalawa ho, yung ayuda ho ba na yun na 5,000 piso yung makasasapat, hindi ho natin alam kung hanggang kailan pa po itong krisis na ating nararanasan sa ngayon. Well, very good kung sakali na iyan ay ora mismo matatapos na the soonest time na po pwede. Pero paano kung humaba pa? Gaano po ba katiyak na magkakaroon pa ng second batch ng rollout? Kung ngayon pa lamang po meron na hong mga driver, meron na pong mga tsuper na sa unang batch pa lamang, sa mga tricycle pa lang, maliit na grupo pa lamang, meron ng mga nawawalang pangalan. Ireklamo nyo yan, Marijo Pachika. Sabi Antipolo City Tricycle 70 na po. Ireklamo nyo yan dyan sa inyong munisipyo kung sino ho ang humahawak dyan. Hindi ho dapat ganyan kasi ultimo ho tricycle merong puntaripa. Yun, mabalik lang tayo doon sa usapan. Yun nga ho, magugulat ka na biglang iniurong at ang sabi po ng Pangulo ay okay pa naman, ang kailangan ay tulong ng ating mga commuter, wag po kayo mag-alala mga nasa transport sector, kayo din po ay tutulungan, kaya lang lahat ho ba ay matutulungan. Pangalawa ho, doon sa sinabi ng Pangulo, o sige, sabihin na natin yung pagtiyak ng DTI na sapat pa ang supply. Wala namang magtataas, sana nga ho'y matupad. Sabi nga ho natin kahapon, iba ho minsan yung sinasabi kesa sa nangyayari po sa ibaba. Kung mahigpit po ang monitoring at mahigpit po ang batas natin dyan, well then, go ahead. Bantayan nyo po ng maigi. Pero kung hindi nyo po yan matitiyak at meron pa rin pong mga lalabag at hindi naman po masusolusyonan, paano na lamang yung mga ordinaryong mamamayan. Ang sinasabi lang ho natin, sana po ay magkaroon ng clear, malinaw na mga direktiba. Pangatlo ho, yung excise tax sa langis na ating inaantabayanan. Yung emergency power na ating binabantayan. Nung isang araw nga sabi ko, akala ko ba urgent yan, ba't ilang araw na? Pero inihabol ang ating pong kongreso, hindi na po nagkaroon ng BICAM. Inadapt na lang sa pagmamadali. Inadapt na lang yung version ng Senado. At ngayon ho ay nasa Pangulo na, hindi pa pala. Isusumiti na. Yan, isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo itong panukalang ito. Tapos meron tayong maririnig sa Pangulo na teka lang po, ating pag-uusapan yan. Depende pa ho yan sa galawan ng presyo ng petrolyo.
Totoo din naman ho na akala ko ba'y pinamamadali tapos biglang ngayon pag kumbaga urgent. Tapos ngayon biglang hep-hep muna. Teka lang muna. Medyo nakakalito lang dan talaga. Kumbaga ikaw kung simpleng tao ka lang, ordinaryong tao ka lang, medyo malilito. Ano ba talaga kuya? 'Di ba? Panawagan ho natin, lalo na ngayon, meron na rin hong transport strike. So, nagulo na naman ang mga operasyon sa opisina, sa paaralan, may mga nag-hybrid na muna. Nag-online na line operation dahil dito. Nagugulo ho talaga lahat Sabi nga po ni Senador Amy. Teka lang ho ginugulo nyo kaming lahat tapos hindi mawari. Saan ba ang direksyon natin? Ano ba talaga kuya? Good morning muna ang ating pagbati kay Totoy Mortel. Isang magandang umaga. Madali po ang magtaas ng mga bilihin pero ang hirap-hirap po sila na bumaba. Yun, totoo yan, Totoy Mortel. Ang ikinakaba ko dito sa mga pagtaas po ng presyo ng petrolyo, number 1 na yan. Kapag yan po ba ay bumalik tayo doon sa normal na sitwasyon, bumaba, gaano po ang ibababa? Ganyan din po ba kalaki kung gaano ang itinaas nila? Maibabalik po kaya o pakonti-konti lang? Parang tsa-tsa. 2 steps forward, 1 step backward. Ganun ho yung nangyayari sa atin. Kawawa pa rin tayo. Ecoferds Moises, isang magandang umaga at happy birthday daw po kay Ate Eleanor Sonido ng San Jose City, Nueva Ecija. Good morning. Kay Becky Tisuka, isang magandang umaga. Sabi naman ni Tata Filemon na mamuwad kahapon nung kausap ko, ang hirap po isisin yan sa gobyerno talaga sa mga panahon ngayon. Kasalanan daw talaga ni Trump. Kasi naman padalos-dalos ang mga naging hakbang ng US-Israel. Sabi nga ho ni German Chancellor Frederick, ano ba apelido nun? Nalimutan ko yung apelido ni German Chancellor Teka lang, kami ho ba ay sinanggunin nyo muna bago kayo nagpasaklolo ng ganyan? Nung sinimulan nyo ang laban, hindi naman kayo sumangguni. Hindi nyo naman kami inabisuhan. Tapos ngayon na nagkakahirapan sa pagdaan dyan sa may Strait of Hormuz, gusto nyo kasali na kami? Isang magandang umaga muna ang ating pagbati. Good morning kay Ma'am Evan Lang, ang aking kababayan dyan sa Oriental Mindoro, pero ngayon ay nasa Las Vegas. Sabi niya, Miss Kisses, kahit dito po sa Las Vegas, all staff are increasing food and even the restaurant, even gasoline, but salary still the same. Kita nyo? Sabi ko nga ho sa inyo, hindi, yun na lang isipin natin, pampalubag loob Hindi tayo nag-iisang nagkakanda hirap-hirap sa ngayon. May karamay tayo, ika nga. Naunawaan tayo ng iba pang mga bansa. At ng iba pa nating kababayan na nasa ibang bansa. Hanggang doon na lang yun. Ecoferds, ayan. Ang dami. Ecoferds, wag mo kaming wag mong anong tawag dito? Wag mong i-flood. Mababasa ko naman yan at mababasa Kung hindi man lahat, Ecoferds, ay mabasa ko, pasensya na po. Pero wag po kayong mag-flood kasi unfair po doon sa ibang paisa-isa lang ng comment, lalo ho nating hindi nababasa. Glenn Sobiano Villorente, good morning mula sa Panay. Danny Muyot, isang magandang umaga. Naldo Palomares, isang magandang umaga rin po. Ang greetings din po natin, pinapaabot natin kay Raimundo Duque, kay Bruno Bari, Salvacion Escobar, MM Ginto Oteripse, Kidon Matilde, Loida Ibanez Sacramento, Allen Sagala, Celso Areglado Cosico. Para lang tayo nagtatawag ng mga graduate. Pangalan ng mga
nasa graduation ceremony. Speaking of graduation, Marso na ho ngayon. Marami na ho ang gagraduate. Advance congratulations po para sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyong mga magulang. At doon sa mga public school at saka yung mga hinahawakan po ng pamahalaan, ang sabi po ng ating Pangulo, magtipid ha. Ever since naman, kahit ang DepEd, lagi po pinapaalalahanan ang mga paaralan, lalo na sa public schools, sa mga state universities, iwasan ang magarbong seremonyas. Kung saan ay baka mamaya ay gumastos pa ang mga magulang ha. Huwag pong ganon. Panahon ho ng krisis, iinit ang ulo ni nanay at ni tatay. Lopito Balagtas, isang magandang umaga. Ito rin sabi po ni Lopito Balagtas, sabi niya kahit po dito sa USA, nagtaasan po ang mga bilihin. Bong Maniego Hermosilia, good morning mula dyan sa Pasay City. Binabati rin po natin si Manuelita Espartines Donoso. Good morning and happy listening, happy viewing. Marijo Machika, Boyka Martinez. Sa mga taga Antipolo City, ayun nga, sabi ni Marijo Machika, tricycle dito sa amin sa Antipolo, 70 pesos. Tumaas po talaga. Abdul Sayaf, good morning. Naldo Palomares mula sa May Kawayan City sa Bulacan, isang magandang umaga rin po. Lupito and kay Dani. Uy, good morning sa'yo, Sir Dani Kumilang. Kamusta ka ng aga mong gumising, ha? Henry Escalante, Joseph Verdeflor mula sa Banate, Iloilo, good morning din po. At kay Max Alvarez. Magandang gabi at i-share ko lang po ang nangyari pang bubomba dyan sa may Saudi Arabia. Isa po yan sa mga planta ng Aramco, sabi ni Wendell Magpili Marasigan. Global po talaga ang pagtaas, kahit po dito sa amin sa Japan. Lahat tumaas na pero ang salary ganun pa rin. Kita mo nga yan. Sergio Trinidad, isang magandang umaga rin po sa inyo. Wendell, Jim Olier mula sa Tamban, Alcala. Sabi naman ni Mariana Gramatica. Yan ha. Sinabi lang po naman na wait. Hindi po kasi ganun kadali ang desisyon. Tapos pag nagkamali, naiinis po tayo, di ba? Kaya tingnan ano yung magandang gawin at importante sa Pangulo pag nakita niya okay na pirma agad. Yun ang sabi naman ni Mariana Gramatica. Wala namang problema doon. Kaya lang kasi lahat ipinamadali diba? Sa Kongreso. Tapos nag-anunsyo agad ng taas. Siyempre, nag-anunsyo agad ng taas pasahe. Sabi ko nga sa inyo, bagamat ako'y nalulungkot dahil ako isa sa mga commuter, pero nauunawaan ko yung pagkadismaya ng mga tsuper. Na siyempre kahit papano'y nakahinga-hinga sila na ay salamat kahit papano'y tinugon na ang ating pakiusap ng taas pasahe. Tapos ilalarga na lang, biglang binawi pa. Kumbaga'y pinalanghap mo ng barbecue, ng usok ng barbecue, pero hindi mo naman pinatikim. Ika nga. Sana hindi na lang muna nag-announce. Diba? Umasa ho yung ating mga tsuper Although naunawaan ko rin naman yung iba, kasi sinasabi naman ho ng iba natin, which is sinusuma-suma ko rin naman, kung sakali ba na may bigayan na ayuda na 5,000 pesos, yun ho ba'y makasasapat na? Para masabi natin na kahit papaano ay nakatulong po sa mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, at iba pang mga namamasada. I believe hindi po sapat yung 5,000 pesos. Pero naunawaan ko rin naman na kahit papaano, kung bibigyan po sila noon na tapos merong dagdag na pasahe, kawawa naman yung ating mga kababayan na mga nagko-commute. Sa kanila lang lahat ang bagsak, di ba? Wala namang ayuda para sa mga nagko-commute. O yun. Yun nga lang kasi napaasa In-announce agad. Sana hindi na lang muna.
Alas 3:59. Sa ating mga kababayan dyan, si Bentong, good morning po. At ganun din kay Pinoy ako, good morning. Kay June Oliveros, kay Nathaniel Passion, binabati rin po natin na isang magandang umaga si Totally Not War. Sabi niya, asan pala yung katandem mo? Parang ang tagal na. Si Sir Andy, naku, sorry po, mama. Ikinalulungkot ko po, si Sir Andy po ay kinuha na ni Lord. Sa mga hindi ko po nabasa, nabanggit ang inyong mga comment. Naku, pasensya na po. Bumabaha po ako ng comment sa ngayon. Pero in the meantime, babawi ho ako sa inyong lahat. Pero tayo po yung oras na para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga comments. Hindi ko man nabasa lahat. Sa inyong pagsama sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi, sa ating discussions. Muli ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Oras po natin eksakto 4:00 alas 4. Good morning and happy Thursday.